Hindi ko naman alam na anak mo pala to eh. Pasensya ka na, Kaloy. Wika ni Puron. Tigilan mo ako, Purod. Hindi ako anghal. Sa'yo na din ang galing na kilala mo ang gamit na hawak ng anak ko. Alam mo bang kakabalik ko lang sa pagiging bantugan? Baka gusto mong maging unang panauhin sa pagbabalik ko. Wika ni Tatay Kaloy. Unti-unting humahakbang paatras si Puron. Nakangiti at nanlilisik ang mga mata. Matapos makaalis ni Puron, kagad namang pinagalitan ng ama si Cristina. Hindi nakapagsalita ang dalaga. Sumabat si Ben-Hur at sinabi ang dahilan. Ano ka mo? Bukod kay Purod, meron pang ibang nangyayari. Tanong ni Tatay Kaloy. Ang totoo, nagkataon lang po na wala kayo kanina. Si Cristina po ang naisama ko sa kuta ng mga kurubo. Bumalik na po sila, Mang Kaloy. Ito din ang dahilan kung bakit kami lumikas ng nanay ko sa lugar nyo. Pakiramdam ko, ako talaga ang sadya nila, Mang Kaloy. Tinutugis ng mga kurubo ang mga taong nagpalaya sa kanila noon. Sa katunayan, nakapatay kami ng 2 kanina eh. Hindi po namin inaasahan. Habang nandun kami sa lugar, meron palang 2 nagbabantay. Pagpapaliwanag ni Ben-Hur. Anak ng salagubang naman, oo. Sino ang nagtulak sa kanila para gawin yon? Siguradong meron silang pinagkukunan ng tapang, yang mga kurubong yan. Malalaman din natin ang katotohanan. Pero sa ngayon, kailangan kong iparating sa ibang impormasyon. Kinakailangan kong mahikayat silang muli para mapigilan ang mga kurubo. Dahil kung hindi, sasakupin nila ang buong lugar. Tugon ni Tatay Kaloy. Nagmungkahi ito na lisanin na ang lumang tahanan nila Ben-Hur. Hindi titigil si Puron hanggat hindi ito nakakapagigante. Lalo na't napagbuhatan ng kamay ni Ben-Hur ang tiyuin. Sumang-ayon naman si Ben-Hur. Sinabing ngayon din ay lilisanin na ang lugar. Ngunit ang sabi ni Cristina, natanong sa kaibigan kung saan sila pupunta ng ina. Ang sabi ni Ben-Hur, sa koprahan sa sentro ng Zamboanga. Maraming beses mo nang sinabi sa akin, anak, na doon na lang sila manirahan sa bahay natin. Sa tingin ko, mas magiging maganda nga para masigurado ang kaligtasan nila. Alam mo kasi itong si Cristina, Ben-Hur, laging wala sa sarili. Hindi mapakali kakahanap sa'yo. Naiintindihan ko naman kung gaano kalalim ang pagkakaibigan nyo. Lalo na't nasa hustong edad naman na kayo. Huwag na kayong magtago. Meron kayong relasyon, ano? Tanong ni Tatay Kaloy. Ngumiti si Ben-Hur. Marahang hinawi ang buhok. Nang marinig ito ni Cristina, sumimangot ang mukha ng dalaga at tumitig kay Ben-Hur. Tila ba nagtutulakan ng dalawa kung sino ang magsasalita. Tay, tignan mo nga yung itsura niyan. Magkaibigan lang kami. Hanggang doon lang po yun. Kapatid po ang turing ko sa kanya. Hindi niyo naman ako binigyan ng kapatid eh. Tugon ni Cristina. Pasensya na po, Mang Kaloy ah. Talagang napapansin ko din, hindi makaiwas si Cristina sa mukha ko eh. Pero kung ganun po yung pagkakaintindi nyo, parang bunsong kapatid ko na lang po si Cristina. Huwag niyo naman pong bigyan ng kahit anong mali siya. Baka po magkaroon ng lamat yung pagkakaibigan namin eh. Baka magkailangan po kami. Parang nakakahiya na po tuloy na tumira sa inyo. Wika ni Ben-Hur. Natawa si Tatay Kaloy at sinabing nagbibiro lamang siya. Dagdag pa ng matanda. Hindi imposibleng mapagkamalan sila
dahil sa pagiging sobrang malapit. Lalo na ganong kalaga sa kanila ang isa't isa. Kung titignan, bagay naman kayong dalawa eh. Kapag umabot kayo sa punto na magkakaganon hindi naman ako hahadlag. O anak, ito naman oo. Huwag ka nang magalit. Binibiro ka lang eh. Ikaw batang lagari. Ihanda mo na yung mga dadalhin mo. Doon na kayo sa bahay ko tumira. Wika ni Tatay Kaloy. Tumangulang si Ben-Hur. Tinawag ang ina at kagad hinanda ang mga dadalhin. Habang nangyayari yun, nagtanong si Christina kung paanong nakarating si Tatay Kaloy sa lugar ng ganong kadali. Isa pa, kasagsagan ng pagkakarga ng ama dahil ilang araw na lang ay Biyernes Santo na, kaya abala ito sa ibang gawain. Marami ka pang bagay na dapat matuklasan sa akin, anak. Darating ang panahon malalaman mo yan. Pero sa ngayon, hindi pa napapanahon. Siguro sa susunod na taon, kapag tapos ka na sa sekundarya. Wika ni Tatay Kaloy. Hanggang sa nakita niya ang mga mata ng ama. Tila biglang kumintab na kulay dilaw. Ngunit bumalik din kaagad sa normal. Gusto niya sanang punahin. Ngunit pinili na lang ni Christina na manahimik. Nang mga sandaling iyon, kakaiba ang kinikilos ni Tatay Kaloy. Bukod sa sobrang likot ng mga mata, panay haplos ito sa mutsyang nakalambitin sa bewang. Ang bato na kung tawagin ng ama, mutya ng batis. Maya-maya pa, nagmungkahi na si Ben-Hur na pwede na silang umalis. Pero nag-aalala siya kay Nanay Rebecca. Baka hindi nito matagalan na maglakad ng malayo. Baka mapuyat ang ina. Sa tansya niya, aabot ng 4 na oras ang paglalakbay sa normal na lakaran. Nang marinig ni Tatay Kaloy ang hinanaing ni Ben-Hur, sinabi nito na sumunod lang sa kanya. Huwag titingin sa likuran upang makarating kaagad sa tahanan. Basta wag kayong lilingon sa likod. Ako lang ang tignan nyo habang naglalakad. Baka maiwan kayo sa daan. At ang masaklap, hindi na kayo makabalik pa sa realidad. Wika ni Tatay Kaloy. Labis naman ang pagtataka ni Christina. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng ama. Bakit po? Sandali lang tay. Makakarating tayo kaagad. Mas mabilis pa sa ginawa namin ni Ben-Hur? Tanong ni Christina. Kailangan ko pa bang ulitin yung mga sinabi ko, anak? Talasan mo ang isipan mo sa lahat ng bagay, Christina. Makikita mo ngayon kung ano pa ang mga kayang gawin ng tatay mo. Dadaan tayo sa lagusan ng mga engkanto. Kaya sakin lang kayo tumingin. Maliwanag ba? Tugon ni Tatay Kaloy. Bagaman naintindihan na ng dalaga ang sinabi ng ama, ngunit binalot naman siya ng matinding kilabot. Lalo na't nabanggit nito na dadaan sila sa lagusan ng mga engkanto. Maging si Ben-Hur, sumimple ng bulong na ang gagawin ng ama ay napakadelikado. Ngunit kapag sinunod naman ang bilin nito, walang mangyayari sa kanila. Nay, sa akin lang po kayo tumingin o hindi naman po kay Manong Kaloy. Huwag po kayong kakabahan, magtiwala lang po kayo. Wika ni Ben-Hur sa ina. Hanggang sa nagsimula ng maglakad si Tatay Kaloy, patuloy pa rin ito sa paghaplo sa mutya ng batis. Habang yung isang kamay naman, kinukumpas sa iba't ibang direksyon na tila may inuutusan na hindi makitang nilalang. Nakakarinig pa ang dalaga ng mahinang boses na tila ungol ng kalabaw, hikbi ng kabayo, nagtatawa ng mga tao na hindi niya makita. Kasama na rin ang biglaang paglamig sa lugar
na mas lalong dumagdag sa takot ng dalaga. Ngunit kahit anong mangyari, hindi niya ibinaling ang tingin sa ibang direksyon. Nakatutok lang siya kay Tatay Kaloy. Maya-maya pa, mas lalong umigting ang pangilabot ni Christina nang makarinig ng taghoy ng hangin na tila sumasabay sa pagsusumamon ng mga kaluluwang nasa impyerno. Dagdag pa dyan, ang paghampas ng mga dahon, nakakapanindig balahibo na langit-ngit ng mga kawayan at naglalaki ang puno. Hindi man nakikita na Christina ang buong lugar, na ilalarawan niya ito sa isipan. Nay? Nay? Huwag mong papansinin yung mga naririnig mo, ha? Diretso lang. Huwag kang bibitaw sa akin. Maging si Ben-Hur, nakakaramdam ng takot habang binabagtas ang daanan. Hanggang sa biglang nagsalita si Tatay Kaloy. Sinabi nitong wag nang magtangkapang mag-iwan ng bakas si Ben-Hur sa lugar. Dahil sa oras na gawin ito ng binata, siguradong titiklop siya sa mga nilalang na nakapaligid sa kanila. Hindi naman po ako naglagay ng bakas bilang palatandaan ng teritoryo. Alam ko pong magagalit ang mga lamang lupa kapag ginawa ko yun sa lugar nila. Wika ni Ben-Hur. Mabuti naman. Naramdaman ko na ang pagtaas ng tensyon mo. Baka mapilitan kang mag-anyong aswang. Malaking problema. Oh, eto na. Nakarating na pala tayo eh. Nandito na tayo. Wika ni Tatay Kaloy. Nanlaki ang mga mata ni Christina sapagkat kung hindi siya nagkakamali, naroon na sila sa tahanan. Biglang nagbago ang aura ng lugar. Yung kaninang sobrang lamig, ngayon ay umayos na ang temperatura. Tansya noon ni Christina, 20 minutos lang ay narating na kaagad nila ang tahanan. Oh, bakit ang tahimik niya? Lakad na, diretso lang. Pero hindi katulad kanina, ngayon kahit saan kayo lumingon. Christina, pwede mo nang tignan yung mukha ni Ben-Hur. Wika ni Tatay Kaloy. Muli namang sumimangot ang dalaga. Tumango si Ben-Hur. Tumitig kay Christina at hinawi ang buhok. Nakakainis talaga tong lalaking to. Pero tay, ngayon ko lang po nalaman na kaya niyong maglakbay sa mundo ng mga engkanto. Paano po nangyari yun? Bakit hindi nila tayo sinaktan? Sa pagkakaalam ko tay, ikaw rin po yung nagsabi sa akin. Mahigpit po na ipinagbabawal ang pagpasok sa lagusan ng mga engkanto. Tanong na Christina. Ngunit kagaya noon, sinabi ni Tatay Kaloy na hindi pa napapanahon para maintindihan ni Christina ang lahat. Ngunit dahil malakas ang kuryosidad ng anak, pinaliwanag niya kahit papano. Dahil ito sa mutya ng batis, sino mang magtataglay nito, may pahintulot na makapasok sa lugar ng mga engkanto. Ang mutya ng batis, kumakatawan sa lakas ng kalikasan, kayang pumasyal sa loob ng lugar, tuklasin ang mga naggagandahang paligid, ngunit dapat ang may hawak lang ng mutya. Katangi-tangi ang bigay ng lakas ng mutya ko. Maraming katulad nitong mutya ng batis. Pero sa tingin ko, itong sakin lang ang may kakayahan na pumasok sa mundo ng mga engkanto. Meron akong nakitang katulad nito eh. Kaso walang basbas ng kalikasan. Bagaman may bisa, pero hindi ganon kalakas. Kaya ko ding tumawag ng engkanto at manghingi ng tulog. Kaso nga lang limitado. Dapat ang problema ko ay kinabibilangan lamang ng mundo nila. Kagaya ng paggamot sa nabate at iba pang sakit na mula sa engkanto. Wika ni Tatay Kaloy. Dagdag pa ng ama.
Ibang usapin kapag may kasama siya sa mundo ng mga engkanto. Ipinagbabawal na makita ng ibang tao ang nasa paligid, maliban na lamang kay Tatay Kaloy. Kaya siya nagbigay ng babala na huwag lilingon kahit saan sa oras na nasa loob ng kanilang dome, dahil papatayin ng lumingon, o kung hindi man papatayin, maiiwan na lang at hindi na makakabalik pa sa realidad. Bisa at lakas pa lang yan ng mutya ng batis. Hindi mo pa lamang mutya ng bulalakaw at respeko. Lalo na ang mata ng agila. Bagaman nakapagsanay ka na sa anumang bisa niyan, pero may nakatago pang katangian na hindi hamak na mas nakakamangha kumpara sa mga naiwang gamit sa katawan ko. Sa ngayon, ginagamit mo ang mata ng agila sa pisikal na laban. Ganyan din ako dati. Pagtagal, anak, makikita mo ang lakas ng mata ng agila. Wika ni Tatay Kaloy. Binalot ng matinding pagkamangha si Christina sa mga narinig sa ama. Ngayon lamang niya naintindihan kung gaano kalakas si Tatay Kaloy noon, at ngayong kakabalik pa lang sa pagiging bantugan. Nang makarating sa tahanan, naging maayos naman ang pagtanggap ni Nanay Minda sa mag-inang Benhur at Rebecca. Sinabi pa nito na maging siya ay gustong maging ligtas sina Benhur. Dagdag pa ni Nanay Minda, hindi naman sa kinukonsinte niya si Christina, pero tama ang pasya ng dalaga. Nung una ay may agam-agam si Tatay Kaloy, pero dahil ngayon bumalik na siya sa pagiging antingero, kaya ito lubusang pumayag. Ngunit sinabi ni Nanay Minda ang totoo. Siya ang hadlang upang udyokan ni Tatay Kaloy ang gawain. Ngayon naintindihan niya na ang lahat. Kasabay ng pagtanggap sa kanya bilang asawa, dapat tanggapin niya din ang nakalakip na peligro at responsibilidad bilang kabiyak ng isang bantugang antinghero. Dapat noon pa niya ito ginawa upang hindi na mahirapan si Tatay Kaloy. Mahaba ang naging pag-uusap nila ng gabing yun, bago pa makapagpahinga si Manang Rebecca. Dalawa naman ang kwarto nila sa tahanan. Bagamat maliit ang isa, kasya ang mag-ina sa lugar. Ang sabi ni Tatay Kaloy, hanggat may nananatiling banta sa kanilang buhay, walang lalabas ng tahanan nang hindi niya binibigyan ng pahintulot. Nagmungkahi naman si Benhur na sasamahan si Tatay Kaloy. Nahimukin ang iba pang kasamahan noon na sumugpo sa mga kurubo. Maging si Christina, nais ding tumulong upang mas mapaghandaan ang magaganap na digmaan sa mga kalaban. Hanggang sa lumipas ang 3 araw, 2 sa mga magagaling na albularyo sa lugar ang nagawa nilang hikayatin. Sina Ernesto na dalubhasa sa orasyong papel, si Victor na magaling manggamot ng iba't ibang karamdaman gamit ang organikong pamamaraan at pamaba. Si Victor ang ama ng isa sa kaklase nila Christina na si Ronel. Namangha si Christina dahil isa pala ito sa naging kasamahan ng tatay noon. Ayon kay Tatay Kaloy, may higit na 5 pa na dapat nilang mapapayag. Ngunit ang isa, sa tingin nila ay mahihirapan dahil ito ay walang iba kung hindi si Timoy. Mula nang makarating kina Victor at Ernesto ang impormasyon, araw-araw na itong bumibisita sa tahanan nila. Habang si Tatay Kaloy naman, nagpatuloy sa paghihikayat sa iba kasama si Benhur. Hanggang sa nadagdagan pa ng 3 ang grupo, sina Belmonte, Commander Yanong at matandang si Manang Maria. Si Belmonte ay isang manghahasa at magaling din sa paggawa ng iba't ibang patalim gamit ang hurno. Bukod pa dyan, dalubhasa din ito sa pakikipaglaban gamit ang sariling likhang sandata. Habang si Commander Yanong naman,
isang rebelde na nagretiro, biyasa sa paggamit ng iba't ibang klase ng bertud. Hindi naman kaila, dahil karamihan ng mga rebelde, malalim ang kaalaman sa mga anting-anting. Samantalang si Manang Maria naman, biyasa sa paggawa ng lason, may kakayahan din itong mangkulam at iba pang pamamaraan gamit ang ritual. Sa tingin ko, hindi na tayo aabot sa takdang panahon kung hihikayatin pa natin ang iba. Kaloy, maigi sigurong tayo na lang ang humarap. Alam mo namang malayo dito ang iba. Ang mahalaga, nahimok mo si Belmonte. Masasabi ko namang kumpleto na tayo. Hindi na kinakailangan pa ng iba. Lalo na si Timoy. Kinain na ang isipan bilang tagatugis ng aswang. Iba ang prinsipyo niya. Nabanggit mo pa na nagkabangayan kayo. Victor at Ernesto, Maria at kayong lahat. Makinig kayo sa akin. Alam niyong lumalakas ang kurubo habang lumilipas ang panahon. Pero lumalakas din tayo habang tumatagal. Kung dati, sila ang pumasok sa lugar, ngayon tayo magdadala ng laban sa kanila. Wika ni Commander Yanong. Hindi ba peligro yan, Commander? Wala tayong poder sa lugar nila. Maliban na lang dito, kaya nating gamitin ang mga nilapag na patibong na orasyon. Wika ni Tatay Kaloy. Tama si Kaloy, Commander. Katulad dati, hinanap muna natin ang lungga nila gamit ang kakayahan ng tatay ni Ben-Hur. At pagkatapos nun, saka natin hinamon ng mga kurubo at dinala sa lugar na ito. Wika ni Victor. Pero hindi pa ganun karami ang naninirahan sa lugar noon. Ngayon, marami ng tawang pwedeng madamay. Kaloy, sigurado ka ba sa pasya mo? Mukhang mas delikado kapag dinala natin sila dito. Wika ni Belmonte. Nakukuha ko ang nasa isip ni Kaloy. May malalim itong dahilan. Sapagkat kapag nasa lugar tayo na may maraming tao, magkakaroon ng agam-agam ang mga kurobo. Iisipin nilang kasama natin ang mga taong nakapaligid. Kung mapapansin niya, bagaman may isinasagawa na pagpapalakas sa mga kurobo, wala pa ring nagtangka na pumasok sa lugar. Dahil kung may sapat na tapang sila, noon pa nagsimula silang maminsala. Pero diba, tayo naman ang una nilang pinunterya. Hindi malayong araw-araw, nagmamasid sila sa lugar. Ito ngayon ang aabangan natin. Isa-isa nating itutumba ang mga kurupo. Pero dapat hindi malaman ng mga nakatira sa lugar. Panatiliin itong sekreto dahil malalaman ng mga kurubo na hindi natin kaisa ang mga tao. Pagpapaliwanag ni Manang Maria. Sumang-ayon naman si Victor. Maging si Ernesto. Nabanggit din nila ang kaligtasan ng kani-kanilang pamilya. Dapat pag-isahin sa isang lugar. O hindi kaya naman pansamantalang lumayo muna. Bumalik na lamang kung sakaling humupa na ang tensyon. Habang nasa kasagsagan ng pag-uusap, unti-unti silang nagkakasundo sa isang pasya. Gagawa sila ng maraming patibong sa buong lugar. Si Manang Maria ang magsasagawa ng iba't ibang ritual bilang bakod at patibong. Habang ang iba naman, maghahanda na rin para sa kani-kanilang mga karga sa katawan. Anumang digmaan na maganap, naihanda na nila ang sarili. Ang magiging espiya nila, walang iba kung hindi si Cristina at Ben-Hur. Dahil ang dalawang ito, may taglay na bilis at lakas ng pakiramdam. Si Tatay Kaloy ang maglilibot sa kabayan upang alamin ang sitwasyon ng bawat pamilya. Baka may problema na ang mga ito na kinabibilangan ng kababalaghan
at hindi nila nakita kaagad. 2 araw matapos ang pagsasagawa ng plano, tila wala lang. Makikitang kasywal lang sila sa karaniwang pinagkakaabalahan. Parating na sa bukid si Manang Maria kasama si Ernesto, habang si Victor naman nasa paligid ng bahay nila Cristina. Sumisimple lang ng bisita at umuwi sa sariling tahanan at babalik din naman kagad. Si Belmonte nagsimula ng gumawa ng mahabang itak. Hindi basta-basta patalim, sapagkat merong halong lason at ilang sumpa upang mas mapadali ang pagpatay sa mga kalaban. Samantala gaya ng nakagawian, laging kaharap ni Commander Yanong ang galon ng tuba. Lagi siyang lasing, pero kapag nagsasalita, pulido at mapagkakatiwalaan. Cristina, pagsapit ng takip silim, simulan nyo de Ben-Hur ang pagmamasid, pero wag na wag kayong lalapit sa kuta ng mga kurubo. Wag masyadong magtiwala sa gamit, anak. Gamitin ang talas ng isipan. Sa ngayon, may kapitbahay tayong tila hindi lumalabas ng bahay tuwing gabi. Oobserbahan ko mamaya. Baka may bumibisita sa kanya na kurubo. Isasama ko si Commander Yanong. Dadaanan nyo rin si Ernesto sa bukid. At baka may nahuli ng mga kalaban. Hanggat maaari, patayin nyo ang kurubo at sunugin kaagad. Wika ni Tatay Kaloy. Tumango lamang si Cristina habang si Ben-Hur naman hindi na nagbigay pa ng opinyon. Nang mga sandaling ito, medyo magaan ang pakiramdam ni Ben-Hur. Nakakasigurado na siya sa kaligtasan ni Nanay Rebecca. Bukod sa malakas ang poder na inilapag sa lugar, binabantayan pa ito ng isang napakalakas na tao. Walang iba kung hindi si Commander. Aalis na sana ang dalawa. Pinigilan sila ni Commander Yanong. Sinabing ipagpabukas na lamang ang pag-iispiya. Maaring wala ang mga kurubo sa kuta at siguradong nagkalat ito sa iba't ibang parte ng lugar. Mas maiging sa araw na lang gawin ang pag-iispiya. Habang sa gabi naman, mag-abang lang sila sa paligid bilang bantay. Sumang-ayon si Tatay Kaloy. Naiisip din ito ang kaligtasan ng dalawa, lalo na't hindi nila alam ang kinikilos ng mga kurubo sa mga oras na ito. Ngunit ang hindi nila alam, palihim palang nagmamasid si Ben-Hur gabi-gabi mag-isa. Nakakarating ang binata sa kuta, ngunit ang ipinagtataka niya, wala naman siyang nakikita ni isang kurubo. Maging ang mga bakas, may iilan man ngunit kadalasan ay hindi na sariwa. Ang huling kurubo na nakita niya, ito pa yung mga napatay nila ni Cristina nung nakaraang araw. Kinutuban si Ben-Hur na baka lumisa na ang mga kurubo simula nang mag-imbestiga sa lugar. Hindi naman ipinaalam ni Ben-Hur ang nalalaman dahil hindi pa siya sigurado sa sitwasyon. Baka maging kumpiyansa ang grupo at ito ang maging pagkakataon ng mga kurubo upang manalasa. Pinalipas nila ang gabi. Pagsapit ng kinabukasan, nagsimula ng mag-ispiya ang dalawa. Walang kaalam-alam si Cristina kung ano ang itsura ng mga kurubo sa araw at kung papaano mararamdaman ng aswang. Kahit nung nakaraan, nagulat na lamang siya nang makita na inatake na ng mga nilalang si Ben-Hur. Kaya umaasa si Cristina sa binata. Bagaman nahirapan din sa pagsipat sa kurubo, marami na itong kaalaman at karanasan sa mga bakas ng aswang. Angat na ang araw at medyo masakit na ang tama sa balat. Kasabay ng mahinang taghoy ng hangin, pagaspas ng mga dahon, isabay pa ang damo, langit-ngit ng mga puno.
Binabagtas ng dalawa ang daan papunta sa hangganan ng kuta ng mga kalaban. Kabado si Christina habang pahintu-hinto naman si Ben-Hur. Tila may minamatyagan sa bawat lugar na nadadaanan. Ilang sandali pa, may tatlong mga nag-uuma silang nakita. Lahat ay nakayuko sa lupa. Nag-aalis ng damo sa sakahan. Hindi naman nila pinansin sapagkat wala namang kakaiba sa mga kinikilos. Sa gawing dinadaanan nila, tanaw hindi kalayuan si Manang Maria. Nasa maliit na kubo habang si Ernesto naman nakatayo habang nakatungtong sa malaking bato. Maya-maya pa, biglang napahinto si Ben-Hur. Naroon sila sa krus na daanan. Papuntan silangan kung saan naroon ang tatlong magsasaka. Sa timog naman ang direksyon papunta sa kinaroroonan ng mga kalaban. Habang sa kanlurang bahagi, papunta sa kinaroroonan ni Manang Maria. Medyo nagtaka si Christina dahil tila sobrang seryoso ng mukha ni Ben-Hur. Biglang sumimangot. Idinampi ang palad sa lupa. Nagtanong naman si Christina kung anong meron, pero hindi nagsasalita si Ben-Hur. Kaya naman mabilis na inusisa ng dalaga ang paligid. Ramdam niya ng mga sandaling iyon na may hindi magandang mangyayari. Hanggang sa napatingin siya kay Manang Maria. Nakita niyang nakaangat ang kamay ng matanda na tila nagbibigay ng hudyat. Na ang ibig sabihin, huwag aalis sa kinakalagyan ang magkaibigan. Ben-Hur, may panganib ba? Tanong ni Christina. Hindi pa rin nagsasalita si Ben-Hur hanggang sa naglakad ang binata papunta sa mga mag-uuma. May agam-agam man, ngunit sumunod na lang ang dalaga. Hanggang sa marating nila ang ilang dipa mula sa kinakalagyan ng mga tao. Ang nakakapagtaka, hindi sila pinapansin ng mga ito. Nakayuko lang at patuloy sa ginagawa. Hindi din makita ni Christina ang itsura dahil may balot ng damit ang mga muka. Tila tagagapas ng tubo at mata lamang ang nakikita ng dalaga. Samantala, muli siyang lumingon sa kinaroroonan ni Manang Maria. Ngunit bigla itong nawala. Maging si Ernesto, wala na sa malaking bato. Si Ben-Hur naman, maiging sinuri ang katawan ng tatlong tao. Sinisiguro kung kurubo ba o hindi. Nahirapan ang binata dahil batay sa pananamit ng mga tao, mapagkakamalan silang magsasaka. Kaso nga lang, madumi ang mga kamay hanggang siko. Madumi rin ang mga kamay ng kurubo. At maliban pa dyan, makapal ang kalyo sa siko. Indikasyon na ito ang ginagamit na panggapang sa ilalim ng lupa. Kaya naman nagsalita si Ben-Hur. Magandang umaga po. Mawalang galang na sa abala pero maaari po bang magtanong? May napadaan ba ditong tao maliban sa amin? Tanong ni Ben-Hur. Hindi maintindihan ng dalaga ang ginagawa ng kasama. Hindi niya makuha ang nilalaman ng isip ni Ben-Hur ng mga sandaling iyon. Tumayo ang isa sa mga mag-uuma. Makisig ang pangangatawan, pero hindi matansya kung ano ang edad. Dahil nakatabon ang muka, basta alam niyang lalaki. Wala naman, maliban sa inyong dalawa. O siguro baka hindi namin napansin. Abala kami sa ginagawa namin eh. Magandang umaga din sa inyo ha. Wika ng lalaki. Tumayo naman ang dalawa pa. Pero ng mga sandaling ito, alam ni Christina na matandang babae ang isa. Bukod sa nakaumbok ang dibdib, medyo may pagkakuba ang likod. Habang yung isa naman,
payat na tila bata pa. Maraming salamat po. Sige ho, pasensya na ho sa abala. Wika ni Ben-Hur sabay hudyat ng tango kay Christina. Magtatanong pa sana ang dalaga kung ano ba talaga ang problema ng kasama. Ngunit biglang nagsalita yung lalaki. Kurubo? Kurubo ba yung tinutukoy mo, kaibigan? Wika nito. Nagulat ang dalawa. Sa puntong iyon, pasimpleng hinanda ni Christina ang sarili. Nagbitaw ng mga katagang poder at hinawakan ang suot na kwintas. Habang si Ben-Hur naman, muling humarap sa mga tao. Paano mo naman nalaman, kaibigan? Kurubo ba yung isa sa inyo? Pasensya na kung agresibo kami Oh, eka sandali, huwag ka nang lumapit. Baka may magawa kong hindi maganda. Wika ni Ben-Hur sa papalapit na lalaki. Kalmado lang ang tao. Marahang inalis ang damit na nakatabon sa muka. Napaatras si Ben-Hur sa nakitang suot na kwintas ng tao. Isang bilog na bagay na may rebete sa gilid. Hindi malaman ni Ben-Hur kung bakit naiilang siya sa gamit. Para bang may kakaibang hatid na presensya at bigla na lang natakot ang binata. Samantalang bukod sa suot nito, napag-alaman nila na hindi pa ito matanda. Mukhang kasing edad lang nila. Makapal lang ang kalamnan. Umabante ng lakad si Christina at piniling salubungin ang tao dahil napansin ng dalaga ang pagkailang ni Ben-Hur. Ako nga pala si Renzo. Huwag kang matakot, wala akong gagawing masama. Ramdam kong aswang ka. Isang uri ng aswang na atilan. Nagmula sa lahi ng mga asbo. Pero hindi hamak na mas malakas ka sa mga kauri mo O teka, bakit umaatras ka? Dahil ba dito sa suot ko? Pasensya ka na Pangontra to sa mga aswang Hindi naman ako naghinala na masama kang tao. Kilala ko ang kasama mo. Anak siya ni Kaloy. Ang bantugang antingero na naging matunog ang pangalan dahil sa kakaibang lakas. Nanguna sa pagsupil sa mga kurubo noon. Nawala ang tensyon ng dalawa. Hanggang sa nagtanong si Ben-Hur kung anong ginagawa ng mga ito sa lugar. Kadalasang kilala niya ang mga tao na naninirahan doon. Kaya alam niyang nagpapanggap lang ang mga ito. Tama ka. Hindi talaga kami taga dito Taga-Usamis kami. Gusto lang naming magbanman sa mga kurubo. Bigla na lang kasi silang lumaganap sa lugar namin. Ilan na ang napatay. Ilan na ang nawalang tao. Ang bakas na sinundan mo ngayon, yan din yung dahilan kung bakit kami nandito sa lugar. Nga pala, ito yung kapatid ko, si Noel. Pipe. Tapos ito naman yung panganay, si Rowena. May isinasagawa kaming paghahanda sa pagpigil sa puwersa ng mga kurubo. Sa tingin ko, may naghahanda din sa lugar nyo Wika ni Renzo. Sumabat naman si Christina. Ayon sa dalaga, dahil parehas naman silang naghahanda sa pagsupil sa kurubo, bakit hindi na lang sila mag-isa? Ngunit umiling si Renzo. Sinabing hindi na kailangan. Mas maayos kung nasa magkabilang grupo sila. May naitatag na silang plano at hindi ito dapat basagin. Kung ano man ang napagkasunduan, yun lang ang dapat sundin. Dagdag pa ni Renzo, kailangan na nilang umalis. Dahil pagsapit ng hapon, magtitipon na sila upang isagawa na ang napag-usapang hakbang. Matapos nun, tumalikod na ang tatlo at naglakad papalayo. Habang ang dalawa naman, nagkatitigan sa isa't isa. Nagkipit balikat si Christina at sinabing hayaan na lang ang mga ito. Kaso nga lang, Kinukutoban ako Parang nagsisinungaling yung Renzo. Hindi kaya mga kurubo sila?
Kaso nga lang, hindi ko naman naaamoy sa kanila ang pagiging gabunan. Nakakakilabot yung gamit niya. Hindi ko alam kung anong meron. Basta biglang nag-iba yung pakiramdam ko eh. At isa pa, imposible naman na kaisa natin sila. Wika ni Ben-Hur. Hindi natin kontroladong isipan ng ibang tao, Ben-Hur. Maaaring totoo yung sinasabi niya. Wala naman akong nakitang kakaiba eh, maliban na lang sa suot na gamit na Renzo. Tapos yung dalawang kapamilya niya, hindi inalis yung tabon sa muka pero parang karaniwan lang naman eh. Tugon ni Christina. Nang mga sandaling iyon, tinatanaw pa nila ang tatlong tao habang papalayo. Hanggang sa lumusong ang mga ito sa pangpang at naglaho na lang sa paningin. Dito na sinabi ni Christina na ituloy na ang pagmamasid. Hindi na nagsalita pa si Ben-Hur. Tumango na lang bilang pagsang-ayon. Pero nagtataka noon si Christina kung bakit bigla na lang nawala si Manang Maria at Ernesto. Dahil sa mga naglalaro sa isipan, hinala ng dalaga, baka may ginagawa ang mga ito sa ibang banda ng bukid. Pinagpatuloy nila ang paglalakad hanggang sa nakarating ang dalawa malapit sa hangganan ng kuta ng mga kurubo. Payapa naman. Wala silang nakita ni isang bakas ng tao o nagpapaywatig na baka may kurubo. Nga pala, Christina, nakalimutan ko. Mas magaling na ngayon ang mga kurubo. Hindi may pagkakaila na mas naging matinik na sila. Ang sabi sa akin ni tatay nung nabubuhay pa siya, naaamoy niyang mga ito kahit nasang banda. Makikilala niya din kung tao ba o kurubo eh. Kaya nga ginamit siya noon bilang tagatunton kung nasaan naroon ng mga kalaban. Pero ngayon, himalang hindi ko man lang magawa yun. Samantalang pareho naman kami ng tatay ko ng katangian. Ilang mga kahina-hinalang bakas lang ang nakikita ko. Pero hindi ako sigurado kung galing ba sa kurubo eh. Katulad na lang kanina, nagbabakasakali lang ako sa inala ko. Wika ni Ben-Hur. Problema ba yun? Ang mahalaga, alam natin kung nasaan ang kuta ng mga kalaban. Tugon ni Christina. Oo, tama ka naman. Alam natin kung saan pero hindi natin sigurado kung hanggang kailan sila namumungad sa lugar. Napapansin ko lang. Parang umalis na yung mga yun eh. Mula nang nagsimula tayo mag-imbestiga. Sangkatutak ang nakikita ko noon, Christina. Diyan mismo sa lugar na yan. Paano kaya kung pinalabas lang nila na kuta nila yan? Binilog lang yung isipan natin. Tapos nasa ibang lugar sila. Wika ni Ben-Hur. Pero kahit anong mangyari, basta kailangan nating pagandaan yun. Di ba ito nga yung pinunta natin sa lugar? Yung alamin yung kilos nila? Hindi ako dinadalaw ng lolong gabay ko. Ang ibig sabihin, wala pang peligro. Subukan nating suyurin yung lugar. Total may araw pa naman eh. Kung sakaling may makita tayong tao, isa lang ang ibig sabihin nun. Kurubo siya. Tugon ni Christina. Naglakad ang dalaga papalapit sa kuta ng kalaban. Si Ben-Hur naman, dahil may tiwala kay Christina ay hindi na humadlang pa. Sumunod na lamang siya sa dalaga. Habang ginagawa niya ito ay napapahinto pa rin si Ben-Hur. Maiging sinusuri ang landas at baka bulagain na lang sila ng mga kalaban. Lampas tao ang mga damo sa lugar. Napakasukal. Hindi man lang nila makita ang unahan. Hanggang sa nakakita si Christina ng butas. Ngunit iba ito sa karaniwang butas ng mga kurubo. Mas malaki at kasya silang dalawa. Maari nilang pasukin ang butas ng hindi gumagapang. Maya-maya pa nagkatitigan si Christina at Ben-Hur. Nagkaintindihan ang dalawa. Hanggang sa sinabi ni Christina na pasukin nila ang butas. Hindi kaagad nakapagsalita si Ben-Hur.
Makikita sa muka ang pag-aalala. Hanggang sa nagkipit balikat si Christina at sinabi, galing mismo sa bibig ni Ben-Hur, na maaaring lumikas na ang mga kurubo sa kuta. Naglakad si Christina papunta sa butas. Nakayuko lang ng kaunti. Sinimula ng suungin ang lugar. Walang nagawa si Ben-Hur kung hindi sumunod. Habang palalim ng palalim, dumidilim din ang lugar. Sobrang baho. Tila kulob na kwarto na may nakatagong patay na hayop. Hindi naman ito alintana ni Christina. Maya-maya pa mas lumaki ang butas. May iilang liwanag na parabang nagmumula sa mga maliliit na lagusan. Hanggang sa makarating sila sa lugar kung saan may tubig. Nang mga sandaling iyon, may butas sa ibabaw kaya malinaw nilang nakita ang itsura ng paligid. Nasa gitna ang tubig na nagmistulang lawa. Malabo na ang kulay. Mamula-mula na parang dugo. Ang bawat paligid ay may maliliit na butas. Karugtong ng pinakamalaking butas. Ito ang sentro na daanan ng mga kurubo. Teka, anong ginagawa mo? Bumalik na tayo! Wika ni Ben-Hur. Nang mapansing tumapak si Christina sa tubig. Ngunit hindi nakinig ang dalaga. Nagpatuloy lang sa paglalakad hanggang sa mas lumalim ang tubig na nilalakaran. Hanggang bewang na ito. Ilang distansya pa sa kabilang banda. May nasagi ang mga paa ni Christina. Isang bagay na lumutang mula sa ilalim. Sinubukan itong iangat ng dalaga hanggang sa bumungad sa kanya ang isang bangkay. Napasigaw si Christina at dali-daling kumabig sa gilid. Kasabay ng pag-angat ng bangkay ay siya namang paglala ng kulay ng pulang tubig. Ang mga paalang ng bangkay ang malinaw nilang nakikita. Sariwa pa ito na tila kakamatay lang. Si Ben-Hur naman, dali-daling hinila ang bangkay papunta sa gilid. Nanlaki ang mga mata ng dalawa. Nang makita na ang patay, walang iba kung hindi si Ernesto. Mas lalong sumigaw ang dalaga nang makitang biyak ang dibdib nito at lumulutang ang mga lamang loob. Mabilis na pumasok sa isip ni Christina ang kalagayan ni Manang Maria at ang nangyaring bigla ang pagkawala ng mga ito kanina. Sabi mo umalis na sila. Ano to? Kasama siya ni Manang Maria, di ba? Hindi ako maaaring magkamali. Kinuha sila ng mga kurubo. Yung pagkawala nila kanina. Yung pala ang hudyat ng kamatayan nila. Humanda sila sa akin. Wika ni Christina. Pasensya na. Hanggang hinala lang ang meron ako eh. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Mahirap alamin ang mga kurubo. Sabi ko na nga ba eh. Mahusay sila sa panlilin lang. Teka, baka nasa tubig din si Manang Maria. Paano na lang pagdalaman to ng pamilya nila? Wika ni Ben-Hur. Sabay lusong sa tubig at kinapa ang ilalim. Wala na itong natagpo ang labi. Tumulong si Christina. Ginalugad ang kabuuan ng tubig ngunit wala na. Iisa lang. Si Ernesto lamang ang naroon. Dahil sa galit ni Christina, tinawid niya ang kabila at panay sigaw ng paghamon. Habang si Ben-Hur naman, natataranta. Kagad na sinundan ng kaibigan. Halos hindi niya maabutan ang bilis nito. Nahawakan ni Ben-Hur sa kamay ang dalaga at pinakalma. Sinabi ng binata na hindi maganda kung papairalin ni Christina ang init ng ulo. Lalo na't nasa loob sila ng tirahan ng mga kurubo. Maaaring nasa gilid lang ito. Nagtatago ang kalaban. Lumabas na tayo dito. Bilisan mo na. Teka, huy, ano ba? Makinig ka nga sa akin.
Wika ni Ben-Hur. Patuloy na nagpumigla si Christina. Ano? Naduduwag ka ba? Nakita mo, di ba? Nakita mong patay na yung kasama natin. Wala kang gagawin? Isasawalang bahala mo yung lahat? Tanong ni Christina. Kumalma ka muna. Naiintindihan kita. Pero hindi ibig sabihin kapag meron kang malakas na tangan, kaya mo nang protektahan ng sarili mo. Hindi mo alam kung gaano sila kadami. Di ba nga? Sinabi kong lumakas na ang mga kurubo. Sa tingin mo, lahat mapapatay mo? Hindi. Mahigit pa. Natigilan ang pagsasalita ni Ben-Hur nang makarinig ng kaluskos. Umi-echo ito sa loob ng butas. Hindi nila malaman kung saan nanggagaling. Marahan namang gumilid sa dingding ng butas si Christina. Nakasimangot ang muka. Mabilis na hinubad ang suot na kwintas at pinalaman sa kamao. Nag-usal din ang dalagitan ng mga pamparusa, kaya nagreklamo na si Ben-Hur. Itigil mo na yan. Kung wala kang kasiguraduhan sa kalaban na patatamaan mo, ihinto mo na yung ginagawa mo. Hindi mo kilala ang pangalan nila, kaya natama din sa akin yung parusa. Ginagamit lang yan kung direkta, kung alam mo ang pangalan ng kalaban, o kung meron kang gamit na nagmula sa kanila. Wika ni Ben-Hur. Kitang-kita sa mukha nito ang pagdaing. Tumigil man si Christina sa pagbato ng parusa, pero hindi ito umalis sa lugar. Salip, muli siyang sumigaw. Nagpatuloy sa paghamon sa kalaban. Wala nang nagawa si Ben-Hur kung hindi magpalit ng anyo bilang antilan. Tumunog ang mga buto ng binata hanggang sa tuluyang maging halimaw. Sige, gusto mo nang magpakamatay, di ba? Dadamayan kita. Ipinangako ko sa tatay mo na poprotektahan kita at hanggang kamatayan yun. Wika ni Ben-Hur sabay lakad pa abante. Desperado na si Christina. Wala nang pakialam kung ano man ang mangyari. Nanaig sa kanya ang galit at pagnanais na ipaghigante si Ernesto. Sumunod siya kay Ben-Hur at sa pagkakataong ito, hindi na humihinto pa habang nagmamasid ang binata. Kung sakaling may bumungad sa kanila, susunggaban kagad. Sa hindi malamang dahilan, nakakita sila ng liwanag sa bandang harapan. Isang malaking butas na tila lagusan, ngunit hindi katulad kanina na napakabaho. Normal lang pero maalinsangan. May iilang mga butas din, maliliit, kaso nga lang wala na ang mga kaluskos. Galit na si Christina sa sobrang pagnanais na makipagpatayan, hanggang sa biglang may sumulpot sa harapan, galing sa maliit na butas sa gilid at pumasok naman sa kabila. Napakabilis. Halos hindi na masundan ang tingin. Tinangka pa itong sundan ni Ben-Hur, ngunit may isa pang lumabas, pero nasa bandang bukana naman. Nang mga sandaling iyon, sumaglit ito ng tingin sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Christina sapagkat namukaan niya ito. Tila si Sareno ang nakasilip. Kagad namang hinabol ni Christina ang mga tao, ngunit mas mabilis itong pumasok sa mas maliit na butas. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Eto na naman, nakakarinig na naman tayo ng istorya kung saan yung mga kalaban ay malakas manlinlang. Kaya naman bukod sa malakas na gamit, talas ng isipan ang kailangang pairalin. Abangan natin kung ano pang mangyayari sa susunod na kwento. Paalam.